Hello everyone! Ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa LS2 or the Scientific and Critical Thinking Skills. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bulkan. Okay? So, yung mga iba't ibang uri ng bulkan, pag-uusapan natin yon. And then, kung paano nabubuo yung bulkan at kung paano siya at bakit siya sumasabog. So, let's start. So, volcanoes are commonly classified into three primary stages. Meron tayong active volcano, meron tayong natawag na dormant volcano, and extinct. So yung bawat stage na to ay nagsisignifies distinct levels of volcanic activity, kung gaano siya ka-active. And it also offers valuable insights into a volcano's behavior and potential hazard. Gaano nga ba kadelikado ang isang volcan? Number one is active volcano. When we say active volcano, it refers to one that has experienced recent eruptions. Yung mga sumabog na. Yung mga sumabog na or nagbabadya na sasabog ulit. Active volcanoes also can showcase varying degrees of activity, kagaya ng Taal volcano, ranging from continuous effusive lava flows to sporadic explosive eruptions. So etong mga bulkan na to ay minomonitor ng mga scientists due to persistent risk they pose to the surrounding areas, especially, ang pinaka-worst ay buhay ng tao, Syempre, delikado yun, mainit yun. So, isa-isahin natin, meron tayong Mount Mayon na matatagpuan sa Region 5, which is in the Albay Province, sa Region 5, Bicol Region. It is known as perfectly symmetrical cone shape. Pag sinabi natin symmetrical, talagang perfect, Kung ano yung itsura sa kanan, yun din itsura sa kaliwa, Its last major eruption occurred on January 13, 2018. Nauso yung lava walk ni Catriona Gray because of the volcanic eruption of Mount Mayon. The next major volcano in the Philippines is Mount Taal. It is located in the island of Luzon. It is known for its crater lake, yung taal niya, parang siya, sinasabing pinakamaliit na bulkan sa buong mundo, And the latest eruption of this volcano was recorded on January 12, 2020, bago mag-lockdown. Remember niyo yun? We have also in Sorsogon the Mount Bulusan. Mount Bulusan is magnificent volcano located in Sorsogon, sa Region 5 din siya, sa Pilipinas din. With its impressive cone shape, and lush vegetation. It stands at an elevation around 1,665 meters. Ganun siya kataas. So, Mount Bulusan na to, recently lang, 2 years ago, nag-erupt siya last June 12, 2022. It's Mount Bulusan. So, meron tayong Mayon, Taal, and Bulusan. Next one is Mount Pinatubo. Yung Mount Pinatubo, ito talaga yung isa sa mga major talaga. Kung nagkwento ni Mama, kung nagkwento ni Papa, yung talaga yung mga ashfall, acid rain during that eruption, And Mount Pinatubo is located in the island of Luzon, and hanggang ngayon ay minomonitor pa rin nila. We have the Mount Pinatubo. When we say Mount Pinatubo, located naman siya sa Luzon din, island of Luzon, kagaya ng Mount Bulusan.
ito ay minomonitor din, no? So, June 9, 19, pinatubo. Next is Canlaon pala. So, Canlaon. So, nasa Negros Occidental naman siya, no? So, December 20, 2017. Okay? So, meron din tayong Banahaw, meron din tayong Mount Cagus, Mount Didicas, Hibok-Hibok, Mount Parker, Iriga, Makaturing, yun yung Matutom, Musuan, and Mount Smith. So, yun yung mga active volcano, no? Pag sinabi nating dormant, pangalawang classification ng vulkan ay dormant volcano. Lito na ako, no? Yung Mount tuloy. Ano ba yan? Yung dormant volcano, kasi may mga nag-chat dito. Yung volcano naman na dormant, ito yung mga inactive. No, when we say inactive, it is, they are the ones that have not recently erupted. Pero may possibility na pwede uling sumabog in the near future. No? Although dormant volcanoes may seem inactive, they are closely observed and monitored. Pero hindi kagaya ng pag-monitor ng active volcano. Ito mga lesson siguro, no? Okay. Kasi mga dormant volcano, pwede ulit sila maging active. No? So, number 1 dyan is Mount Apo, no? Kasi ang tagal pa niyan. It was 1641 pa. No? Ang tagal na. Dekada na. Century na nga kung tutusin. Mount Makiling noong 1771. Mount Arayat noong tagal na din. Tagal na yung Mount Arayat. Mount Baya, Mount Bakagay, no, parang nasa Luzon din siya sa Region 5. Ang daming bulkan sa Region 5, no. Yun. Ngayon yung extinct naman, yung pangatlo is extinct volcano are classified completely ceased all volcanic activity. Talagang never silang sumabog. Hindi mo sila expect na sasabog, matagal na talaga. No. Walang never sumabog, no documented or any proof of record of eruption, no, or activity. Over time, natural processes such as erosion and weathering, no, mga weathering may alter their physical characteristic. Okay, so parang magiging anyong lupa na lang siya, para siyang burol, no, hindi na siya vulkan actually, no. Yan. Extinct volcano ay yung Butay, Mount Butay, nasa Camiguin Island siya, as in talagang wala siyang recorded eruptions in recent history, ganon. Okay, and then meron tayong natawag na volcanic eruption. Meron sa mga stages kasi yan eh, hindi naman sasabog bila wala man lang warning, di ba? So, ang mangyayari niyan, may mga stages yan. Pag sinabi natin pre-eruption stage, this stage involves signs that a specific or a certain volcano is becoming more active. Diba? Naglalabas yun ng mga gas, ng mga gas leaks, nagkakaroon ng paglindol, yun. So, yun na yung sign na pwede siyang sumabog. No? Post-eruption naman activity, ayun na, volcanoes, meron na mga lava flows, may mga formation ng new structures. This post-eruption activity can last for 4 days. Hindi na basta sumabog isang araw, tapos bukas wala na, parang wala na lang. Minsan taon pa nga. Araw, bumibilang ng araw, bumibilang ng month, minsan taon pa. Okay. So, delikado. So, meron din kasi mga advantages yung pagsabog ng vulkan. Kasi, yung mga abo nila na binubugan ng vulkan is pwede maging pataba sa lupa. Okay. So, meron mga parts ng vulkan
They are composed of various parts that work together to create eruptions, no? May mga part para nagtutulong-tulong sila sa pagsabog, no? Another significant part is the crater. Yung crater, ito yung pinakabunganga. Crater ang tawag natin doon, no? Ito yung opening to a magma chamber. Pag magma nasa loob pa, pag lumabas na, lava ang tawag natin doon. Yun ang pagkakaiba ng lava at saka ng magma. Okay, conduit is underground passage through which magma travels to the surface. Ito yung daanan ng magma, yung conduit. Tapos yung vent naman, yan naman, dyan naglalabas yung lava, yung ash, yung gas escape, no? Yun yun. So, paano nga ba sumasabog ang bulkan? So, may mga natural processes ito, no? Hindi lang basta sumabog. Yun na yun, no? It begins with the formation of magma. Nagfo-form muna magma sa loob ng bulkan. Paano? When the Earth's mantle melts. Pag natunaw yung mantle ng Earth, di ba? Kita nyo yung mantle, crust, core, inner core, outer core, meron. Yung bahagi ng mundo, ng kalupaan, may mantle yon. Mantle ang tawag natin doon. Pag natunaw yun, magiging magma na yon. Magma, being lighter than rock, mas magaang siya sa mga bato, no? Rises towards the earth's surface. Aakit siya ngayon. During this ascent, yung pag-akit kasi nito, no? Bubble of gas starts to form within the magma. However, if the magma is thick, di ba sabi ko kanina, maninipis, mas magagaan ang magma na to kaysa sa bato. Pero kapag yung magma na to, yung mantle na natunaw na magiging magma, kapag makapal ito, this bubble gas struggle to escape. Nahihirapan siyang umakyat. Okay. Leading to an increase in pressure as the magma continues to rise. So, hirap siyang makaakyat kasi mabigat siya. Makapal siya. Ayun. Akat siya. When the pressure becomes too intense, no, masyadong intense yung pressure kasi hindi makaakyat yung magma na to, it can trigger to an explosive eruption. Doon nagaganap ang volcanic eruption, posing significant dangers and causing destruction. Minsan nga buhay pa, mga ari-arian. Doon nagaganap yung pagsabog. Kung maliliit lang, okay lang. Pero kung malalaki na, yung intense, kailangan niya kasobrang init. Parang tayo, di ba? Pag tayo, nainitan, hindi lumabas yung init natin sa katawan. Ano nangyayari sa atin? Heat stroke. From the word itself, heat, init, stroke. Natingga dun. Natingga sa katawan. Kaya nga tayo pinagpapawisan. Ang purpose ng pawis, para malamigan tayo. Gets? So this melting of rock can occur where tectonic plates are pulling apart, or where one plate is forced beneath other. So nagkakaskasa na silang ganon. In the case of runny magma, it erupts through opening of vents in the Earth's crust, ultimately flowing onto the surface as lava. Dahil wala na siyang paglabasan ng init, yung bunganga, yung crater, doon na siya lalabas. Pag nakalabas na yung magma na yon, it becomes lava. Okay, naintindihan? So, nagaganap ang pagsabog ng bulkan kapag yung part of the earth melts. Iinit yon. Kahit parang ganito, di ba? Kung mapapansin niyo yung mga pressure cooker, merang maliit na butas,
pag pinagpapainit kayo ng manok o baka o kahit anong karne, may malita butas. Kasi pag walang butas yun, walang design, puputok yun sa sabog yun. Same with vulkan. Mainit sa ilalim, kailangan niya makarating sa taas, di ba? Sobrang init, kailangan may paglabasan kasi sa sabog yun. Sobrang init na. That is sorry. How do volcanic occurs? Okay, laging tandaan na mas mainam paganda ng kinabukasan habang nasa kasalukuyan. Paalam.